Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:53. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa headlines ka na mga barata sa lado lokal, piglalauman na maabot sa 1.7 milyones na mga enrollees sa Bicol kana DepEd Parmada sa school year 2024-2025. Pamayo pa ka na mga barata sa lado lokal. PNP sa Banwaan kanda Tigawon Camarines naga sa Gibo kanda pinag-aapod na information operation na campaign. Kapitana Peñaflor, ABC President kana siyudad kana naga nagpayag na daika niya aram subuot ada tindog kan mga kapitan kaya siya nagbuto kontra sa partibismo kanda pagbuhay kanda oversight committee sa Sanggunian Panglunsod kana naga. Iba pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal, dry run operation kan multi-species sa hatchery project, Gibo kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR sa Bicol. Sasatuya pang mga barata sa lado lokal, pag-utang ka na alikunin 200 milyones pesos aprobado ka National Electrification Administration. Sa pamayo pa ka na mga barata sa lado lokal, Pola automation para manda sa partibismo kanda serbisyo sa City Hall piga aprobaranda kanda Sanggunian na Panglunsod kanda siyudad kanda naga. Metro Piso nagkaigwan ninda signing of the Memorandum of Understanding kaibanan ang Naga City Cooperative Development Office. Nagkapira lang yan sa mga headlines kan mga bareta at mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdong. Mga tugang liwat maray na aga, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, nakisumaro ang mga personay kan Camarines Sur 2nd Police Mobile Force Company, 3rd Mobile Force Platoon na kung saan pinagpanginutan ni Police Corporal Christian Cheese Canicula, team leader sa panginginot ni Police Lieutenant Colonel Jeffrey Atonaga, Force Commander sa sarong pagtitiripon duman sa barangay kan Bulwang sa Banwaan kan Batuk Camarines Sur, dapit man sa Payap uan pinagapod na Pag-asa Youth Association of the Philippines Reorganization kan Bulwang Chapter asin nagsagibo kan pinagapod na external cascading kanda PNP Patrol Plan 2030 anda ipinagtaong doon kan mga personay kan PNP nagkapirang pahapyaw manungod man sa Republic Act 1131-3 Bawal Bastos Law, Republic Act 7877 ang pinag-aapod na Anti-Sexual Harassment Act of 1995
anti-drug abuse asin man vice control to the youth para man sa mga jóvenes kan nasambit ng barangay. Ini ang pinagpanginutan kan sa indang iskid chairperson na si G. Sami Wardi kabali digdi ang LGU sa Banwan kan Batuk Camarines Sur na pinagpanginutan man ni Julian Juara Dangkalan DCW2 Mary Hamid Baharhili Girobinda SWA. Ang aktibidad na ini sarong importante nga nagpapagirumdum sa kabilangan na kana PNP core values o an makatao na isinasapuso kan pulisya ninhuli man kan itinutulod na bagong Pilipinas ang gusto kan pulis ligtas ka. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Ang sanggunian na mayudanin sa diring pagkukusa sa paramada sa pagpangsyon kaniya. Pinagalat pa kana Naga City sanggunian panglunsod at mapadapit man sa Naga City People's Council NCPC asin resolve bago ipinagpadagos ang Oversight Committee hearing na dapat daiman da pinagapundo kaya tabangan ang gobyerno sa lado o kaya banga ang gobyerno sa lado kan hikutibo asin man hudikatura asin sanggunian para man magkaigwanin na sa diring isip asin responsibilidad ang kada sanga na maasigurar na nagpupunksyon ang kada saro asin para digdi maserbihan ang mga namamanuan alagad ang sanggunian na daisubuot matatawanin na magkakarigong atensyon asin masasarigan kan mga namamanuan si isay na daan pwedeng magtukar asin magmatu sa lado kan gobyerno na igwaning kapangyarihan asin pangsyon kan oversight. Katakod kani pinagalat pa anda Naga City People's Council asin resolve sa pag-aadal kan mga issue kan syudad asin sabiyon sa sanggunian harayuan sa indang punksyon o ibaman subuot ang punksyon kan resolve asin NCPC sa sanggunian panglunsod. Iyan kun mayo man na itinatago ang sanggunian asin maging totoo sa mga tao da ikuta na pinagapauntok sa inot ana Oversight Committee hearing asin iyo mismo ana magibukan sina mga punksyon bakong ipinasa kung kisay na grupo na mayo mandaning kapasidad na pangsyon sa parte mismo kan kapariyong pangsyon kan konsiyo kan syudad ni Naga. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Distribusyon kan National ID sa Camarines Sur nasa 83% pa lang sabi kan PSA Camarines Sur. Boyet Paderes sa detalye. Nasa 83% pa lang kan populasyon sa Camarines Sur ang nagigibuan asin natatawan kan National ID kung saan harayo pa ini sa target tindang 93% sa bilog na 1.6 million na individual. Ini ang kinumpirmaron ni Raul Bong Aspe, Supervising Statistical Specialist ka PSA Camarines Sur. Kabali sa 10% na kulang para maabot ang target na 93%, ang mga aking nag-iedad sa Rosag 5 anyos asin kadaklan yaon sa rural area. Katakod kay ni pig siguro man kan PSA na igusindang maray na satellite registration area sa Lambang Banwaan para ma-accommodate ang gabos na gusto magparehistro. Mientras tanto pwede na din nagamiton ang digital ID kung daipan nare-receive ang physical national ID. Mayong dapat ikahandal kung digital ID lang ang maipahiling sa mga government agencies asin iba pang dapat gamitan kani huli sa piga ako man ini sa iba pang mga transaksyon. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal kan nagtalikod na aldaw kan Sabado nagkaiguan ng pagtitiripon asin nagsagibo kan pinagapod na community outreach program sa paagiman kan medical mission feeding program distribution of used clothes
asin man distribution kan na IEC materials dapit man sa Republic Act 11313 bawal bastos law, Republic Act 7877 Anti-Sexual Harassment Act of 1995, Anti-Drug Abuse, Vice Control para man sa mga jóvenes sa Barangay kan Karaykayon, Tigawon, Camarines Sur, ang trupa kan Philippine National Police Tigawon, asin man ang Second Police Mobile Force Company. Inisyatibong pinagpanginutan ni Police Staff Sergeant Jill Munoz kan Tigawon Municipal Police Station, PICA da PNCO sa liderato man kan sa indang officer in charge na si Police Captain Monica San Juan ada CSPO Medical Unit na pinagpangidutan man ni Police Captain Hipólito Huara Mata Sanggalang Generica Drugstore Tigawon Branch, asin man sa liderato ni Miss Diana Prado, Branch Manager, asin Dr. Roy Crespin Jurado, Medical Doctor. Nakisumaro ang mga personay kan Camarines Sur 2nd Police Mobile Force Headquarters na kung sain pinagpanginutan ni Police Corporal Christy Junda Nunez, Assistant PICA PNCO. Anda grupo kan Force Commander na si Police Lieutenant Colonel Jeffrey Atunaga. Kabaliban na sa mga nagpartisipar iyo ang SK Federation asin barangay official kan sinambit ng barangay. Ini kabali sa pagrumdum kan 29 Police Community Relation Months na may timang ligtas ka sa bagong Pilipinas. Grabe-grabe ang kaugmahan na nahiling sa lalawgon kan mga residentes kada sambit ng barangay. Ninuli kan mga programa na itinutulod niyan kan liderato kan Philippine National Police dyan sa partido area, partikular na kan Second Mobile Force Company kan PNP Provincial Office kan Camarines Sur. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Pedestrian na bunggo nin motor sa San Fernando, Camarines Sur, irido. Mike Gravito sa detalye. Nagasapo ni na pagkarido sa sindang Bagalawas ang sarong pedestrian maging ang sarong motorcycle rider matapos na ang mga ini ang makasabat aksidente dyan sa Baluan kan San Fernando, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP San Fernando, alas 8 nin aga kan Sabado kan magyari ang aksidente sa kalabaan kan Maharlika Highway sakop kan Barangay Bonifacio, San Fernando, Camarines Sur. Lunad sumuot kan sa iyong motorsiklo ang rider na pigbisong sa Raymart Aquilimo, 29 anyos soltero, sarong sikyo, residente kan Barangay Ilansa, dyan sa Banuan kan San Fernando, Camarines Sur, mantang papuli sa sendang Banuan gikan sa siyudad ni Naga, basang nasanang nabanggaan kan rider ang pedestrian na nagbalos tinampo na pigbisong si Marieta Gabarda, 62 anyos maigom, residente kan Barangay Bonifacio, dyan sa Banuan kan San Fernando, Camarines Sur, ninhuli sa pagkakabangga kan motorsiklo sa nasambit ng pedestrian. Sinda ang parehong nagkatrumbas sa konkretong tinampo dalan para magsapo ni na pagkaridos sa indang Bagalawas ang mga biktima. Ang tulos man pinag-argapan kang nag-responding mga kabuhan kang MDRRMO San Fernando si Pedra dyan sa Bicol Medical Center sa Dinaga para sa magkakanigong atensyon medikal. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, buminalik sa laog kan probinsya kan Camarines Sur an emergency response expert na si Dr. Chupredo Tid Isgira para manda sa ginibong tulong aldaw na Tactical Emergency Casualty Care and Tactical Combat Casualty Care Training kan mga medical responders asin uniform personnel sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Kaibanan na ni Isgira ang nagkapirang mga local asin international na mga TACMED instructor para man sa sanggatos na partisipante gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction PDRRMC Philippine National Police, Edmiro, 83rd Infantry Battalion, 49th Infantry Battalion, Tactical Operation Group, Regional Office No. 5, 565 na Engineering Combat Battalion, PDRRMO Masbate, Philippine Drug Enforcement Agency Camarines Sur, Philippine Coast Guard Bureau of Fire Protection, 9 Infantry Division kan Philippine Army, 81st Infantry Battalion,
asin na Naval Forces sa Southern Luzon. Sa uring aldaw kan na training kan na nagtalikod na aldaw kan na Biyernes, ginibo ang pinagsasabing simultaneous activity para man maintindihan ng mga trainee ang mga itinutokdo kan mga eksperto sa sagip kan na buhay sa oras kan na emerhensya. Anasambit ng lakdang sarong inisyatibo na ipinagtulod kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Luigi Villafuerte bilang pagpapaurog na mas lalong matawaning importansya ang mga pagre-responde sa anuman na klase nin kalamidad asin aksidente na nangyayari sa laog kan probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, PSO Naga preparado na gamiton ang bagong gadget para man sa operasyon. Darrell Banya sa detalye. Naidistribuer na kana PSO Naga ang sa indang mga gadgets na gagamiton kan sa indang grupo sa pagdakop kan mga violators sa trapiko. Pinahayag ni Rene Gumba pamayukan PSO Naga na kung ginamit ang gadget sa sarong violator, ang record kaini madiretso na sa database kan na LTO asin makakaapektar sa validity kan sa indang lisensya. Kung pauro-utro ang pagbayolar, paghali sa 10 years na validity kan lisensya, mahuros na sana sa 5 years o dagos na ining i-revoke. Tatauanin resibo ang violators kung sa inakalaag ang kantidad kan sa indang babayadan. Pakiulay ni Gumba sa mga matatawan tickets o kaya resibo, natulos da ang picturan. Ninuli, tamadali da ining mapara o mainas. Napag-araman na sa luwas kan Metro Manila, sulaminting ang syudad ni Naga sanaan masagibo kan sinambit ng interconnectivity project. Sa presente, igwanang 65 existing na gadgets, mantang 20 gadgets man, ang gamit sa field testing kan mga ini. Pwedeng magbayad ang mga nagbayular sa paagi kan e-wallet, sa paagi man kan pag-scan sa barcodes o QR codes, o kaya magbayad sa Treasurer's Office. Pagiromdom kan opisyal sa mga motorista asin tsuper na magsunod sa mga panundon tangarig na malikayan ang pagkakaigwanin bayulasyon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ipapairaron sa dry run operation na multi-species hatchery project na ipigtugdok sa Pantaw duman sa Libon sa probinsya kan Albay. Ini ang pinagbutasan na payag ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR Bicol Regional Director Ariel Pio Quinto para masigurong preparado na ini bago i-operar sigun kay Pio Quinto. Pagkatapos kan gigibo na dry run operation na plano ninda na imbitaran sa nasambit ng inaugurasyon kanasambit ng proyekto si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sa ibong kanda pagkakagirumduman na kanaging pahayag kana nasambit ng opisyal na ana proyekto na establisar sa paagi kan na ley na ipinasar niya ninda sa parte mismo kan na Republic Act 11807. Ini may katuyuhan man na makapagdul nin dagdag na dilensya sa parte mismo kan LGU mantang dakula ang magiging tabang kaini sa mga tao na gustong makagibo nin peace fund dailan ta ini ang masupply nin mga similya kan sira bako sana sa parte mismo kan probinsya kan Albay kundi sa entero nga Kabikulan asin man sa parte kan Visayas area. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, aprobado ang 200 milyones pesos na loan kana aliko sa parte mismo kan National Electrification Administration o NEA. Ini matapos man kanda pagkahaloy-haloy naman na nakurumbinsiran sa desisyon na bakuman kadaklan na ana nagtugot man tanga mayo manin headcount sa nasambit ng pangyayari. Ini matapos na naaputon na kanagkaperang bisis
ang mga members consumers tangani man na magtugot kundi perang bisis man ini na dai na kumbinsi alagad kana haputon naman nagkapirang bisis ang mga members consumers may sarong nag-raise ka na sa iyang motion na magtugot na ang gabos sa naunang bita ng loan asin na tulos man na pigapot ni Alico Board President Eddie Gumba ang kadaklan kung may mga objection pa katakod kani may member consumers gikan sa parte mismo kanda probinsya kan Albay, partikular na sa siyudad kan Legazpi, ang nag-raise man kan sa iyang objection sa pag-aprobar kanaunang bita ng loan. Pighagad ang rason kung saan mapapaduman sa kwartang uutangon kundi imbis na digdi maglaba pa ang diskusyon na pinapili na ang mga ini asin na tulos na pighapot kung gusto na magparafol sa katapos-tapusi bako man haros gabos nagtaas nin kamot alagad aprobado ang 200 milyones na loan kana Alico sa National Electrification Administration. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, apat na banwaada sa partido na nakarecord nin halangkaw na tourist arrival o kaisminda sa detalye. Patunay na dikit-dikit nang nabibistoan na turismo dyan sa partido area na kung saan na apat ng panwaan na na-record ka na kaaging Semana Santa na duminakol ang tourist arrival. Ang nanginginot yan ang dati ng bistadong banwaanin karamuan na Camarines Sur na kung saan ang turista ang duminagsa sa nasampitan ng lugar na sinasabing nagkulang-kulang paning hotel. Ang ibang mga turista ang nakipag-star na muna sa mga pribadong residensya. Mantang nagpapanduwa na digdi ang banwaan kan si Roma Camarines Sur na sinasabing dinumugman nin kadakol-dakol na turista ang mga beach resort o ang resort yan sa banwaan kan si Roma Camarines Sur ng Hulyaman sa magayon na baypayo na kulay puti na iusubot ang pinagdadayo kan mga nagpapararigo sa asin nagbabarakasyon ikti sa probinsya nin Camarines Sur nagpantulo dikti iyo an panwa aning Garchitorena at panwa aning Garchitorena Camarines Sur an pinagdadayo man subot dikti iyo ang island mga isla na pinaglilibot kan mga turista asin nagkakapiraman ng mga pasyaran an pinagdadayo dikti asin pinag-aprobitsaran an gayon kan lugar mantang an nagpang-apat digdi iyo an panwaan ni tinampak Camarines Sur an panwaan ni tinampak Camarines Sur igwa naman subutin mga resort o beach na pinag-o-offer sa publiko sigon ki Regional Director Herbie Aguas an pag-record kan mga turista o tourist arrival maging local asin foreign na turista inisubot an patunay na ang mga lugar na ini nagkakaigwanan ng interes sa investment sa turismo kung kaya kinakaipuan subot na ini ang mas lalo pang paurugon asin daipag-abusuhon. Dagdag na bareta sa lado lokal Karismenda, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, sarong drug personalities o pusher ang arestado kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP duman sa banwaan kan presentasyon na Camarines Sur matapos na isagibo kan mga autoridad an anti-illegal drug operation sa sinambit ng banwaan bandang alas 11:25 nin pagkaaga kasudma nangyari ang apprehension sa barangay kan Kagnipa presentasyon na Camarines Sur. Anda suspek iyo si Ronic 27 anyos sa soltero trabador kan barangay kan Kagnipa presentasyon na Camarines Sur dating drug surrenderi asin nasa street level individual sa sinambit ng banwaan sarong miyembro kanda pulis kanda banwaan kan presentasyon Camarines Sur ang nagsagin-sagin na pusher buyer asin na nakabakal ni na sarong plastic sachet na may laog ni na shabu sa suspek
suspek sa kantidad na 1,000 pesos. And pagkatapos kan ginibong barakalan asin magparasan nanin kwarta asin droga degdina naga kaigwanin na sinyalis ana pusher buyer sa iyang mga pagiriba natulos man nagrulwas sa asin na pig ramalan ang suspetsado sa pagrekisa sa iyang lawas nakuha pa ang tulong pidaso na nagka ninga shabu asin na anda 1,000 peso na iyo ang draga baybas sa money anda nasambit ng mga ebidensyang ini kaput ngunyan kan PNP duman sa banwaan kan presentasyon na Camarines asin ang suspek na kakulong naman sa sangataning kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o ang pinagapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dakop ang 5 mga suspek na parabulang sa ikinasang illegal gambling operation kana mga miyembros kan Philippine National Police kana banwaan kan Pilik Camarines Sur sa pinagibong pagsakyada sa tupadahan kana PNP Pili ginibo ini bandang alas 11:25 nin pagkaaga kana sudma duman sa Zona 6 Barangay Kadlan Pilik Camarines Sur anda grupo kana follow-up team kan Pili iyo nagsagibo kan pinagapod na anti-illegal gambling operation 5 sa mga parabulang ana nadakop kan na mga autoridad asin nakuha pa sa nasambit na nga raid iyo mismo anda 2 nga pambulang na manok na buhay asin 2 managadan na manok na pambulang kabali naman ang mga tari asin na iba pa na mga gambling parapernalyas ang na-recover kan mga autoridad o minabot sa 3,300 pesos ang nakulimbat na taya sa sinabi ng raid sa illegal na tupada ang mga manok asin na ebidensya pati na kwarta kaput ngunyan kan na PNP Pili ang 5 mga suspek nakakulong sa sangatan sindaning kasong pagbalga sa PD 449 sa irarom kan PD 1602 ang illegal gambling law. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, si Kapitana Asun Piñaflor nagpahayag na sa diring opinyon an sa iyang buto sa pagtunaw kan pagdangog sa Oversight Committee. Magigirumduman na nagkaigwanin burutuad ang sangguniang panglungsod kanaga para man sa pagtunaw kan pagdangog sa Oversight Committee. Saro si Liga President Kapitana Asun Piñaflor sa 7 konsyal na nagbutong pabor sa nasambit ng pagtunaw asin kan nakalis na aldaw dakol na mga kapitan sa laog kan syudad Kanaga ang nagpaabot kan sa indang pagkundina sa naging buto kan sa indang representante sa laog mismo kan Konseyo Kanaga sigun sa inda mayoriya kan mga kapitan sa laog Kanaga dai nagpapabor sa pagtunaw kan pagdangog kan Oversight Committee para sa inda susi ini para man sa kasimbagan kan mga issue sa laog kan syudad sigun paman kay Kapitana Asun Piñaflor an sa iya kayang pagbutong pabor darakan sa iyang personal na opinyon bako kan pag re-representar niya sa konseyo kan syudad kan grupo kan mga kapitanes dagdag pa ni Piñaflor kan oras na ito dai pasinda nagkakakondusir nin pagtitiripon o pag-uurulay kan mga kapitan sa laog kan syudad Kinaga kaya dai niya aram ang tindog kan sa iyang grupo kaya siya nagpabor na tunawon ang Oversight Committee. Alagad ngunyan na naaraman na niya ang lado kan mga kapitan sa laog kan syudad Kinaga saro na da siya sa matuyaw sa liwat na pagpuon kan pagdangog sa Oversight Committee. Si Asun Piñaflor saro sa mga Committee de Silencio sa laog kan sanggunian panglunsod kan Naga. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal.
sarong ordinansa an inaprobara na mapadapit man sa full automation kan City Hall services permado na durante kan ginibong pagtitiripon kan nagtalikod na simana sa paagi kan ordinansa number 2024-068 na pig aprobaran iniyo ana utor iyo si Consial Lito del Rosario ipapautob sa bilog na City Hall ang pinag-aapod na full automation as in digitalization na kana Naga City transaction pig perman ini ni di Asis bilang iyo ang Vice Alcalde kana Siyudad Canaga asin man ni City Administrator Elmer Baldimoro kaibaan an sa indang mga City Youth official counterparts sa panginginot manda ni City Youth Mayor Bridget Kyle Bernal an inisyatibo dang ini saro sa mga makakatabang sa pagiging mas episyente, marikas asin kumbinyente an mga serbisyo na iatod sa publiko. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Awarding kan DILP started kits asin na TISDA training certificate sa irarom kan na proyekto kan Department of Labor and Employment Integrated Livelihood Program DILP. Piggibo kan na nagtalikod na aldaw kan na Biyernes asin na pigdistribuer ang mga starter kits sa magkapirang mga benepisyaryo kan DILP sa laog kan na Naga bilang dugang natabang sa saindang hanap buhay. Iyan katakudman kan nagkaigwaman ni na awarding kan TISDA training certificate padagos nakatuwang kan dul ana TISDA sa pag-implementar kan mga programa sa paagiman kan na Metro Naga Public Employment Service Office o an pinagapod na Metro PISU. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pa niyatong detalyes kan mga barata sa lado lokal, official ng pinagbukasan kan Energy Development Corporation EDC ang sa indang 28.9 megawatts Palayan Binay Geothermal Power Plant duman sa parte kan Manito sa probinsya kan Albay na kung saan makakatabang sa pagdulnin supply kan kuryente sa bilog na nasyon ang PBGPP parte kan expansion kan 140 MW Bako na Manito Bacman Facility kan EDC pinagapunan ang pagpapatindog kani kana kasagsagi kan COVID-19 pandemic taon 2021 kung saan uminabot sa 7 bilyones pesos ang pinagtagama kan EDC sa pagpapatindog kan sinambit ng programa. Sigun sa EDC President asin Chief Operating Officer Jerome Kainglit, makakatabang subuotan na sambit ng geothermal power plant na maiwasan ang 72,200 metric tons kana carbon emission taon-taon asin mababawasan ang greenhouse emission ni na 75% pag-abot kan taon na 2030 sa Pilipinas. Dagdag pa man ni Kainglit, zero discharge system ang proyekto kung saan nasisiguro na ang vrain kana iba pang likido ang liwat na i-inject sa reservoir asin na sigurado na makakatabang sa pag-ataman kan kapalibutan. Tinawan doon kan Department of Energy Assistant Secretary Mylene C. Kapunggol ang importansyang kontribusyon kan proyekto pasiring sa paglipat sa mas malinig na enerhiya, partikular na sa nasyon. Urog na ang pinagapod na National Renewable Energy Program kada gobyerno subuot target kan proyekto ang renewable energy mix na 35% sa 2030 asin 50% sa 2040. Dakula subuot ang natabang kan proyekto sa sistema kan Luzon Grid ninhulit na magtataw ini ning kadagdagan na baseload capacity sangunyan ang EDC igwanin na abot sa 1,464.5 MW kabilugan na
na installed capacity na minabilog kan haros 20% kan kabilugan na renewable energy power supply sa intirong Pilipinas na makukuha sa naman duman sa Manito Albay sa parte kana probinsya kan Albay. Yan mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta sa pangaran kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga bareta yaon dyan sa engineering department kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis Asinman, si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sindong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay. Salamat po. Mapasatuya pulugod an biyaya asin an bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.